Ang pagtawag ni Cornelius kay Pedro. Doon sa Cesarea ay may isang lalaking ang pangalan ay Cornelius. Siya ay isang kapitan ng batalyon ng mga sundalong Romano na tinatawag na Batalyong Italyano. Siya at ang kanyang buong pamilya ay may takot sa Diyos. Marami siyang naibigay na tulong sa mga mahihirap na Hudyo at palagi siyang nananalangin sa Diyos. Isang araw, bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niya ang isang anghel ng Diyos na pumasok at tinawag siya. Cornelius. Tumitig siya sa anghel at takot na nagsabi, "Ano po ang kailangan niyo?" Sumagot ang anghel, "Pinakinggan ng Diyos ang iyong mga panalangin at natutuwa siya sa pagtulong mo sa mga mahihirap. Kaya inaalala ka ng Diyos. Ngayon magsugo ka ng mga tao sa Jopa at ipasundo mo si Simon na tinatawag na Pedro. Doon siya nakatira kay Simon na mangungulti ng balat. Ang bahay niya ay nasa tabi ng dagat." Nang makaalis na ang anghel, tinawag ni Cornelius ang 2 niyang utusan at ang isang sundalong makadiyos na madalas niyang inuutusan. Ikinuwento ni Cornelius sa kanila ang lahat ng nangyari, at pagkatapos ay inutusan niya silang pumunta sa Jopa. Kinabukasan nang malapit na sila sa bayan ng Jopa, umakyat si Pedro sa bubong ng bahay para manalangin. Tanghaling tapat noon at gutom na si Pedro, kaya gusto na niyang kumain. Pero habang inihahanda ang pagkain, may ipinakita sa kanya ang Diyos. Nakita niyang bumukas ang langit at may bumababang parang malapad na kumot na may tali sa 4 na sulok nito. At sa kumot na ito nakita niya ang lahat ng uri ng hayop, ang mga lumalakad, gumagapang at mga lumilipad. Pagkatapos may narinig siyang tinig na nagsasabi, "Pedro, tumayo ka, magkatay ka at kumain." Sumagot si Pedro, "Panginoon, hindi ko magagawa yan, dahil hindi po talaga ako kumakain ng mga hayop na itinuturing na marumi at ipinagbabawal kainin." Muling sinabi ng tinig, "Huwag mong ituring na marumi ang kahit anong bagay na nilinis na ng Diyos." 3 ulit itong nangyari, at pagkatapos hinila agad ang bagay na iyon pataas. Habang naguguluhan si Pedro at iniisip kung ano ang ibig sabihin ng nakita niya, dumating naman sa lugar na iyon ang mga taong inutusan ni Cornelius. Nang malaman nila kung saan ang bahay ni Simon, pumunta sila roon. At pagdating nila sa pinto ng bakod, tumawag sila at nagtanong kung doon ba nanunuluyan si Simon na tinatawag na Pedro. Habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang ibig sabihin ng kanyang nakita, sinabi ng banal na Espiritu sa kanya, "May 3 taong naghahanap sa iyo. Tumayo ka at bumaba. Huwag kang mag-alinlangang sumama sa kanila, dahil ako ang nag-utos sa kanila." Bumaba si Pedro at sinabi sa mga tao, "Ako ang hinahanap ninyo. Ano ang kailangan ninyo sa akin?" Sumagot sila, "Inutusan kami rito ni Kapitan Cornelius. Mabuti siyang tao at sumasamba sa Diyos. Iginagalang siya ng lahat ng Hudyo. Sinabihan siya ng anghel ng Diyos na imbitahan ka sa kanyang bahay para marinig niya kung ano ang iyong sasabihin." Pinapasok sila ni Pedro at doon sila natulog ng gabing iyon. Kinabukasan sumama si Pedro sa kanila, kasama ang ilang kapatid na taga-Jopa. Dumating sila sa Cesarea pagkaraan ng isang araw. Naghihintay sa kanila si Cornelius at ang kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan na inimbitahan niyang dumalo. Nang dumating si Pedro, sinalubong siya ni Cornelius at lumuhod para sambahin siya. Pero pinatayo siya ni Pedro at sinabi, "Tumayo ka, dahil ako'y tao ring katulad mo." At patuloy ang kanilang pag-uusap habang papasok sila sa bahay. Sa loob ng bahay, nakita ni Pedro na maraming tao ang nagkakatipon doon. Nagsalita si Pedro sa kanila, "Alam ninyo na kaming mga Hudyo ay pinagbabawalan ng aming relihiyon na dumalaw o makisama sa mga hindi Hudyo. Pero ipinaliwanag sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi ang sinuman. Kaya nang ipasundo ninyo ako, hindi ako nagatubiling sumama. Kaya gusto ko ngayong malaman kung bakit ipinatawag ninyo ako." Sumagot si Cornelius, 3 araw na ngayon ang lumipas nang nananalangin ako rito sa bahay. At ganito ring oras mga 3:00 ng hapon. Habang nananalangin ako, biglang nagpakita sa akin ng isang taong may damit na nakakasilaw. Sinabi niya sa akin, "Cornelius."
Dininig ng Diyos ang iyong panalangin, at hindi niya nakalimutan ang pagtulong mo sa mga mahihirap. Magsugo ka ngayon ng mga tao sa Jopa, at ipasundo si Simon na tinatawag na Pedro. Doon siya nakatira sa bahay ni Simon, na mangungulti ng balat. Ang kanyang bahay ay sa tabi ng dagat. Kaya ipinatawag kita agad. Salamat naman at dumating ka. At ngayon, narito kami sa presensya ng Diyos para pakinggan ang ipinapasabi sa inyo ng Panginoon.